Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2431 hanggang 2440. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wenzel matapos marinig ang pag-uusap ni Drake at Francis. Sa ilang pagbabago, sa wakas ay naging malamig ang ekspresyon niya nang sabihin niya kay Severin. Ituring mong swerte ka. Hindi mo nakita papatayin sa ngayon, pero babawiin ko talaga yan mamaya. Pagkatapos sabihin ito, bumalik si Wenzel sa lugar ng angkan ng Burke na may madilim na mukha, umupo nang nakakross ang mga paa, mabilis na kumuha ng 2 tableta, at nilunok ang mga ito. Sa kabilang panig, ganoon din ang ginawa ni Drake at Francis. Sa kamakailang malaking labanan, bagamat hindi masyadong naubos ng dalawa ang kanilang kapangyarihan, lahat ay naghahanda na harapin ang paparating na Starry Token at ang kasunod na pag-activate ng Starry Ancient Palace matapos makuha ang lahat ng 9 na token. Magiging matindi ang kompetisyon para sa mga kayamanan sa loob ng palasyo, at kailangang ibigay ng lahat ang kanilang makakaya. Upang maghanda sa kung ano ang mangyayari, natural na kailangan nilang i-adjust ang kanilang kapangyarihan sa pinakamataas na antas nito. Sa simula, ang kapaligiran ay tensyonado, na parang isang sitwasyon ng buhay o kamatayan, ngunit agad itong napalitan ng isang maayos na katahimikan. Ito ay katawa-tawa hanggang sa punto na nakakatawa. Maraming mga low-level cultivator sa paligid ang sinusubukan pa ring mag-adjust sa biglaang pagbabago. Nang makita ito, si Severin ay nakahinga ng maluwag. Alam niyang tama ang kanyang ginawang sugal. Gamit ang Flameless Pinnacle, at ang Royal Paragon Protective Charm na ibinigay ni Oscar, nagbago ang sitwasyon para kay Drake at sa iba pa, na noong una ay galit sa kanya. Sa sandaling iyon, may kitang-kitang pag-iingat sa kanilang kilos. Ang ilan ay nag-aalala sa Royal Paragon na pananggalang na anting-anting na nasa kanya, habang ang iba ay natakot na ang pagpatay sa kanya ay maaaring humantong sa pagkaubos ng labis na espiritual na enerhiya, na magreresulta sa kawalan sa susunod na kompetisyon. Natutuwa lang si Severin na naiwasan niya ang pinakamapanganib na sandali. Alam niyang hindi siya ituturing ni Drake at Wenzel bilang kanilang pangunahing target sa sandaling magbukas ang Starry Ancient Palace. Sa makatuwid, medyo ligtas si Severin sa mga darating na panahon. Dahil dito, tahimik niyang kinuha ang pananggalang na anteng-anteng. Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng isang tableta at kinain ito upang mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya. Bigla, isang mapangotsang tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hahaha. Sayang naman, akala ko masasaksihan natin ang pagpanaw ng isang saintman o banal na tagapagmana. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, ilang guhit ng liwanag ang dumaan sa kawalan sa napakabilis na bilis, binubura ang mga elemento sa daan, at lumitaw malapit sa planeta. Habang humihina ang mga ilaw, isang grupo ng mga kabataang individual na nakasuot ng itim na roba ang lumitaw. Kabilang sa kanila, ang nasa unahan ay isang lalaking nasa edad 30, na may marangal na anyo, matipunong pangangatawan, at isang aura ng isang level 7 Paragon na nagniningning na parang parola sa dilim, na nagliliwanag sa paligid ng milya-milya. Si Francis, nang makita ang bagong dating, ay hindi itinago ang kanyang pagkadismaya. Sumanghal siya at nagpadala ng isang telepatikong mensahe kay Severin. Ang lalaking iyon ay si Alfie Von, ang saintman ng Floating Light Sacred Land. Dagdag niya pa, ang Floating Light Sacred Land ay palaging salungat sa Grandi Uno Sacred Land. Agad na naunawaan ni Severin ang ibig sabihin ni Francis. Tumanggaw siya bilang pagkilala at piniling huwag nang magsalita pa. Hindi kalayuan, sina Wenzel at Drake ay hindi rin nagpakita ng malugod na ekspresyon nang makita ang pagdating ni Alfie. Nang mapagmasdan ang mga reaksyon, bahagyang kumunot ang noo ni Alfie at malamig na ngumiti. Magsasalita na sana siya, ngunit ilang guhit ng liwanag ang biglang bumaba mula sa mabituing kalangitan. Kasunod nito, isang lalaking nakasakay sa isang mahiwagang lumilipad na gourd ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang lalaki ay may kabataang anyo, at maging ang manipis na balbas sa kanyang bibig ay tila pinong balahibo, na nagpapamukha sa kanya na medyo bata pa. Nang makita ang binata, agad na bumulalas ang mga nakapalibot na cultivator. Iyan si Esmond Grey, ang banal na tagapagmana ng Grey Clan mula sa Eastern Wilderness.
May mga balita na ang batang ito ay mayroong tunay na celestial bone sa loob niya, na nagbibigay daan sa kanya upang makaranas ng anumang mga hadlang bago umakyat sa immortalidad. Tunay ngang halimaw itong si Esmond. Nakarating siya sa level 7 Paragon sa loob ng wala pang 10 taon, at naging banal na tagapagmana ng Grey Clan. Si Esmond Grey, ang banal na tagapagmana ng Grey Clan mula sa Eastern Wilderness. Medyo nagulat din si Severin nang malaman ang pagkakakilanlan ng bagong dating. Mukhang sunod-sunod na lilito sa lugar na ito ang ibang mga kababalaghan mula sa 9 Great Sacred Lands o sa 8 Great Clans. Gayunpaman, dahil isa na lamang ang natitirang Starry Token, tiyak na magiging matindi ang kompetisyon. Habang pinag-iisipan ito ni Severin, isang malakas na aura ang sumikat mula sa kabila ng mabituing kalangitan. Kasunod nito, nakita ni Severin ang 12 ng mga guhit ng pulang liwanag na lumilitaw ng sunod-sunod sa kanyang paningin. Ang bawat guhit ng liwanag ay naglalabas ng aura ng isang level 7 Paragon, na nagpapahiwatig na ang mga individual na ito ay walang alinlangang tunay na mga kababalaghan ni Blue Realm, maaaring Saintman o banal na tagapagmana ng 8 Great Clans. Totoo nga, habang lumilitaw ang 12 ng mga guhit ng liwanag na iyon, agad na sumabog sa tuwa ang mga nakapalibot na cultivator. Tingnan mo, ang magandang babaeng lumilipad sa unahan ay si Raven Castro, isang saint woman mula sa Jade Pond Sacred Land. Nabalitaan kong taglay niya ang banal na konstitusyon na kilala bilang Immortal Moon, na kinikilalang pinakamagaling sa lahat ng nasa ilalim ng mga nilalang sa kalangitan. Napakalaking konstitusyon. Ang kataas-taasang huwaran ng ninuno ng Jade Pond Sacred Land ay itinuring si Raven na parang isang kayamanan, hindi niya ito hinahayaang lumahok sa anumang pagsubok o makipagkompetensya para sa mga pagkakataon. Kaya, nakakagulat na makita siya rito sa Starry Sky Battle Space. Ang lumilipad sa pangalawang posisyon ay si Dunety Clem, ang Saintman ng Darklight Sacred Land. May mga bulong-bulungan na ang kanyang talento ay pambihira, at na-activate niya ang isa sa nangungunang 10 Divine Constitution, Omnipotent Spirit, na nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang anumang banal na pamamaraan. Kasunod ni Dunety ay si Gresham Fleming, isang Saintman mula sa Darklight Sacred Land. Isa siyang mas halimaw na kababalaghan. Sa murang edad, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng Primordial Path mula sa Immortal Scripture. Nabalitaan ko na isa lamang siyang mababang katulong sa Outer Sect noon, ngunit sa isang mahimalang pagbabago ng kapalaran, nakalunok siya ng isang 9th grade alchemical pill. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari, isinilang niya ang 7 Gap Heart, na kapantay pa nga ng Divine Constitution. Ang malawak na kalawakan ba ng mga anino na gumugulong na parang tubig ng ilalim ng lupa ay ang mga santo mula sa Yellow Ghost Tribe. Mukhang nagtipon-tipon na ang mga kababalaghan mula sa buong Blue Realm 9 Great Sacred Lands at sa 8 Great Clans. Sa bawat pagdating ng kababalaghan, magbibigay si Francis ng detalyadong paliwanag kay Severin. Sina Raven mula sa Jade Pond, Alfie mula sa Floating Light, Dunety mula sa Darklight, Gresham mula sa Primordial. Pati na rin ang mga banal na tagapagmana mula sa 8 Great Clans ng Eastern Wilderness, ang Joel Clan, ang Cain Clan, ang Menzie Clan, ang Hubbard Clan, ang Grey Clan, at ang Padilla Clan, bukod sa iba pa. 12 ng level 7 Paragon na mga kababalaghan ang bumaba, kasama ang mga disipulo mula sa iba't ibang pangunahing sagradong lupain. Agad na naging masigla at maingay ang dating tiwangwang na planeta. Sa harap ng napakaraming mga level 7 Paragon, hindi maiwasan ni Severin na maramdaman ang pressure. Maingat niyang pinaandar ang Flameless Pinnacle, naghahanda para sa isang potensyal na labanan anumang oras. Di nagtagal pagkatapos dumating ang grupong ito ng mga kababalaghan, ang Starry Token, na kumikinang na may nakasisilaw na liwanag, ay nagsimulang pahinin ang nakapalibot na mga bitek ng kawalan. Kasabay ng isang umaalingaw-ngaw na alingaw-ngaw sa kawalan, ang token ay biglang sumabog sa isang maliwanag na bumababa mula sa langit na parang isang nagliliwanag na araw. Napagtanto ng lahat ng nakasaksi sa eksenang ito na sa wakas ay lumitaw na ang Starry Token. Nabasag ang kawalan, at dumaan ang mga hanging astral. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang biglang lumitaw malapit sa planeta. Nang makita ito,
si Francis, na nakatayo sa tabi ni Severin, ay nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng banal na pandama. Severin, aasahan ka namin mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang lumabas gamit ang kanyang level 7 Paragon Aura. Siya ang unang humakbang sa kawalan, nag-iba ang anyo at naging malabo habang sumusugod patungo sa bagong labas na token. Hindi kalayuan, pinanood ni Alfie, ang Saintman mula sa Floating Light Sacred Land, ang kilos ni Francis at malamig na summon goat. Ang token na iyan ay pagmamayari ng Floating Light Sacred Land. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at sumuntok kay Francis. Ang nakakatakot na lakas ng suntok ay parang isang bundok na gumuguho, tumatagos sa ilang mabituing patong. Sa kabilang panig, sa loob ng lugar ng angkan ng Burke, nakita ni Wenzel ang paglitaw ng token at agad na nagbigay ng utos sa mga miyembro ng kanyang angkan. Ipagpaliban mo na lang ang iba hanggat maaari para sa akin. Nakatakdang maging akin ang token na iyan. Sa gitna ng karamihan ng angkan ng Menzi, si Algernon, ang banal na tagapagmana ng angkan ng Menzi, ay sabik at masigla. Sumilip siya sa isang guhit ng liwanag. Sa sumunod na sandali, isang malawak at nakapanlulumong aura ang sumiklab sa kalapit na mabituing kalawakan na parang isang bundok na gumuho at isang baha ng dagat. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Algernon ang kanyang kamay at tinawag ang isang 7 talampakang haba ng espada. Isang gininto ang liwanag ang kuminang sa buong espada. Ang aura ng isang elite quality spiritual treasure ay kumalat mula sa espada, na naging dahilan upang maramdaman ng mga cultivator sa loob ng 12-dosenang milya na parang may di nakikitang talam na humihiwa sa kanilang balat, na nagpapatindig sa kanilang mga balahibo. Matapos tumakbo palabas ng ilang dosenang yarda, mabilis na nakipag-ugnayan si Algernon sa pamamagitan ng banal na sentido sa mga miyembro ng angkan ng Menzi at kay Blake. Bigyan mo ako ng oras. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Algernon kundi pati na rin si Gresham at iba pa ang kumikilos. Halos lahat ng mga kababalaghan mula sa mga pangunahing puwersa sa Blue Realm, na kararating lang malapit sa planeta, ay nagsimulang kumilos. Nakita ni Severin si Raven, ang Saint Woman mula sa Jade Pond Sacred Land, na gumawa ng isang simpleng kilos. Agad-agad, isang laso na kulay bahaghari ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang laso ay pumulupot sa kanya, na naglalabas ng isang kakilakilabot na aura na nagpadala ng panginginig sa mga kaluluwa ng mga naruroon. Walang duda, ang laso ay isang elite quality na espiritual na kayamanan. Ang laso ay kumikinang ng maliwanag, at sa isang mabilis na paggalaw, ito ay lumipad ng mabangis at bumangga kay Francis, na siyang unang pumailanglang sa kalangitan. Mabuti na lang at mabilis na tumugon si Francis. Sa sandaling naramdaman niya ang panganib. Nagpalit siya ng direksyon sa tamang oras upang muntik nang makaiwas sa pag-atake. Nang makitang nahahadlangan si Francis, naunawaan ni Severin na oras na para kumilos siya. Una siyang kumuha ng 2 Grandi Spirit Pills mula sa kanyang spatial at inihagis ang mga ito sa kanyang bibig. Nang pumasok ang mga tableta, agad itong naging purong espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na dumadaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nang maramdaman ang umaagos na kapangyarihan sa loob niya, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at tinawag ang Flameless Pinnacle. Ang kanyang figure ay sumulpat patungo kay Francis na parang isang guhit ng kidlat. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagkuha ng 2 Taiyi Spirit Pills mula sa kanyang storage ring at inihagis ang mga ito sa kanyang bibig. Nang matuno ang mga tableta, ang mga ito ay naging purong espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na dumadaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nang marating si Francis, dahan-daang inihagis ni Severin ang Flameless Pinnacle sa hangin. Ang espiritual na kayamanan na kasing laki ng palad ay mabilis na lumawak hanggang sa maging kasing laki ng isang bundok, na lumikha ng isang proteksyon na harang sa harap nila. Sa isang iglap, maraming kislap ng enerhiya ng lupa sa langit ang sumabog mula sa Flameless Pinnacle. Ang bawat hibla ng enerhiya ng lupa sa langit ay tumimbang ng libu-libong libra, na may kapangyarihang basagin ang nakapalibot na mabituing kalawakan at lumikha ng mga bitek sa kawalan. Kalmadong tumingin si Severin kay Raven, na sumusugod patungo sa kanila. Pagkatapos ay humarap siya kay Francis at sinabing,
Francis, bilisan mo. Pipigilan ko siya. Nang makita kung paano handang lumaban si Francis kay Drake para sa kanyang kapakanan, ilang sandali lang ang nakalipas, naunawaan ni Severin na kailangan niyang bilhin ang bawat segundong posible para kay Francis. Nasaksihan ang matatag na ekspresyon sa mga mata ni Severin, tumango si Francis ng seryoso at sinabing, "Salamat, kapatid. May utang ako sa'yo." Pagkatapos ay tumalikod si Francis at lumipad patungo sa token. Galit na kumunat ang noo ni Gresham nang makitang nakaharang si Severin sa kanyang daan. "Ha? Isang level 4 Paragon lang ang naglalakas loob na harangan ang daan ko." Mapanghamak niyang sabi. Bagamat narinig na ni Gresham ang reputasyon ni Severin at naobserbahan pa ang labanan sa pagitan nina Severin at Wenzel sa pamamagitan ng banal na sentido bago dumating, sa paningin ng isang santo mula sa isang sagradong lupain na tulad niya, ang lakas ni Severin ay pangkaraniwan lamang, na umaabot sa antas ng isang pangunahing disipulo. Sa palagay ni Gresham, ang dahilan kung bakit sumuko sina Drake at Wenzel kanina ay bahagyang dahil sa kanilang takot sa Royal Paragon na pangharang na anting-anting ni Severin at bahagyang dahil sa paggalang kay Francis. Sa simula, hindi sana papansinin ni Gresham ang isang mahinang tao, lalo na't kung isasaalang-alang na ang Primordial Sacred Land ay walang koneksyon kay Severin. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagharang ni Severin ang nagpasiklab sa galit ni Gresham. "Mamatay ka, talunan ka." Pagkatapos ng galit na sigaw, itinaas ni Gresham ang kanyang kamay at sumuntok kay Severin. Ang liwanag ng suntok na iyon ay parang nagliliyab na araw, at ang mapanirang aura na inilalabas nito ay nagparamdam kahit kay Severin na nakakasikal. Gayunpaman, nanindigan si Severin, hindi gumalaw kahit isang pulgada. Walang pakundangang minanipula ni Severin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan, walang ingat na ipinapadala ito sa flameless pinnacle sa itaas ng kanyang ulo. Sumabog ang gininto ang liwanag ng flameless pinnacle. Matapos lumipas ang shockwave, agad na nakaramdam ng hiya si Gresham nang matuklasan niyang hinaharangan pa rin ni Severin ang kanyang daan. Kailan pa nang ahas ang isang level 4 Paragon na tulad ni Severin na hamarang sa isang Saintman na tulad ko? Nagtataka siya. Kasabay nito, si Wenzel, ang banal na tagapagmana ng angkan ng Burke, na dumating sa unahan, ay napangisi. "Bakit ka mag-aabala?" Walang pakialam ang tingin ni Wenzel kay Severin, na parang nakatingin siya sa isang patay. Lumabas na ang huling token, at ang 12 kababalaghan na nabigong makuha ang mga token kanina ay sabik na makipagkompetensya para dito. Maliban kay Tristram Farley mula sa North Sea Barbaric Clan, ang kontemporaryong Buddhist monghe na si Cypress Goodwin mula sa Great Thunderbeat Temple sa West Region, ang Cain Clan mula sa Eastern Wilderness, at ilang Saintmen mula sa Floating Light Sacred Land na nanatiling nakatayo kung saan sila naruroon, ang iba pang mga cultivator ay nakatuon ang kanilang mga mata sa Starry Token. Sa sandaling iyon, hinaharangan ni Severin ang kanilang landas patungo sa malalaking kapalaran. Kaya, walang paraan na basta-basta siyang bibitawan ng iba pang mga cultivator. Lalo na si Drake, na may kinikimkim na balak na pumatay kay Severin. Pagdating malapit sa planeta, hindi siya nagsalita. Sa halip, tinawag niya ang kanyang espiritual na kayamanan, isang gininto ang halberd, at hiniwa ito pababa patungo kay Severin. Ang atake mula sa halberd ay napakalakas, winasak ang mabituing kalawakan, winasak ang kawalan, lumikha ng hindi mabilang na mga puwersang elemental tulad ng lupa, tubig, hangin, apoy, at 9 heavens gales. Kasunod ng atake ni Drake, pinakawalan din ni Wenzel, Algernon, at iba pa ang kanilang mga nakamamatay na galaw. Isang serye ng matinding shockwave ang agad na sumire sa kawalan sa paligid ni Severin. Naharap sa sama-samang atake mula sa napakaraming kalaban, kahit na may depensang ibinigay ang Flameless Pinnacle, pakiramdam ni Severin ay tinamaan siya ng malakas, na nagdulot ng pagtulo ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Mabuti na lang at hindi na niya kinailangang magtiis ng mas matagal. Si Francis, na nakarating na sa token, ay kumilos din. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at inihagis ang isang malasalaming espiritual na kayamanan na agad na bumalot kay Severin, na lumikha ng mga patong ng mga espasyong may salamin upang makatulong sa depensa. Ilang segundo ang lumipas,
Nang mabasag at gumuho ang espasyong may salamin, iniunat ni Francis ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay bumubuo ng isang kuko. Isang di nakikitang puwersa ang sumabog, at ang huling starry token ay nahulog sa kanyang kamay. Sa sandaling makuha ni Francis ang ika-9 na token, biglang naramdaman ni Severin na ang token na nakaimbak sa kanyang spatial ring ay nanginginig ng hindi mapigilan. Wala pang isang segundo, ang token ay lumabas mula sa kanyang spatial ring. Hindi lamang ito nangyari kay Severin, kundi pati na rin sa iba pang may-ari ng mga token ay nakaranas ng parehong kababalaghan. Ang 9 na token ay nagtipon sa mabituing kalangitan, at nagsanib puwersa, agad na lumikha ng isang maliwanag na liwanag ng bituin na sumusulpot sa kawalan. Ang liwanag ng bituin na ito ay tumagos sa kawalan, na nagbukas ng isang portal patungo sa kawalan. Sa loob ng nagniningning na liwanag ng mga bituin, mayroong isang malabong imahe ng isang sinaunang palasyo na pababa mula sa kawalan. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na tumangalan nang makita ang nangyayari. Iyan ba? Iyan ba ang Starry Ancient Palace? Ito nga ang Starry Ancient Palace. Ayon sa alamat, ang lugar na ito ang pinakamisteryosong lugar sa buong Starry Sky Battle Space. Sabi nila, ang pagkakataong umakyat sa immortalidad ay nakasalalay dito. Pag-akyat sa immortalidad. Ang mga pangarap ng marami. Ang kompetisyong ito ay malamang na magiging napakatindi ng walang katulad dahil lahat ng mga saintman at banal na tagapagmana mula sa buong Blue Realm ay nagtipon dito. Lahat ay nag-uugong sa kasabikan. Maging ang mga tulad ni Drake, Gresham, at iba pa na nakipaglaban kay Severin ay may ekspresyon ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Itinigil nila ang kanilang mga pag-atake kay Severin. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang sinaunang palasyo ay unti-unting lumipat mula sa ilusyon patungo sa katotohanan, na nagiging mas malinaw sa bawat segundong lumilipas. Sa sandaling iyon lamang nakita ni Severin ang buong anyo ng sinaunang palasyo. Ito ay ganap na gawa sa isang hindi kilalang materyal na tanso, napakalaki at kahanga-hanga, na nakataas sa ibabaw ng mabituing kalangitan. Hindi mabilang na mga liwanag ng bituin ang sumilay mula rito, na parang naglalaman ito ng isang buong kalawakan sa loob, na naglalabas ng isang sinauna at mapanglo na aura mula pa noong unang panahon. Habang ganap na nabubuo ang Starry Ancient Palace, hindi mabilang na mga puwang sa paligid nito ang sabay-sabay na umugang, na parang tinatanggap ang pinakamahiwagang sagradong lugar sa buong mabituing kalangitan. Ang mga guhit ng liwanag ng bituin, na parang nahuhulog mula sa Milky Way, ay mabilis na naghanda ng daan, na bumubuo ng isang mar-angle na kalsada sa gitna ng parang. Ang mga kababalaghan sa paligid ay agad na humakbang dito ng walang pag-aalinlangan. Sa unahan, lumingon si Francis at tumingin kay Severin, at masayang sinabi. Severin, dali pumasok na tayo. Simula nang lumitaw ang Starry Ancient Palace, lahat ng mga kababalaghan ay nakatuon ang kanilang atensyon sa pagsasamantala sa pagkakataong maging immortal. Sa sandaling iyon, tila walang interesado na labanan si Severin o si Francis. Maging sina Wenzel at Drake, na may matinding puot kay Severin, ay nawala sa harap niya. Nang marinig ang sinabi ni Francis, tumanggo si Severin at sumunod sa kanya sa mabituing daan. Nagpatuloy siya sa daan, na tila sementado ng Milky Way, at pumasok sa mga pintuan ng Starry Ancient Palace. Sa harap ng mga pintuan, nakatayo ang isang monumentong itim na bato. Ang monumentong ito ay pumailang lang sa mga ulap, marilag at malawak, na parang isang banal na bundok na nakaangkla sa mabituing kalangitan. Nang lumapit si Severin sa monumento, natuklasan niya na may mga pangalang nakaukit dito. Habang naguguluhan si Severin sa kahulugan ng mga pangalang iyon, may biglang sumigaw, na nagbigay sa kanya ng sagot sa kanyang tanong. Mukhang ito ang nababalitang All-Era Prodigy Rangkang. Lumabas na ang ranggong ito simula nang isinilang ang Starry Sky Battle Space. Sinasabing naitala na ito mula pa noong sinaunang panahon, na nagdodokumento sa mga pangalan ng lahat ng mga kababalaghan na pumasok sa Starry Sky Battle Space simula pa noong sinaunang panahon. Iniisip ko kung saan tayo ay reranggo sa listahang ito. Nabalitaan ko na ang Tusong Cultivator na nagkaroon ng pagkakataong maging immortal ilang daang taon na ang nakalilipas ay nag-iwan ng sarili niyang banal na kasulatan ng pilosopiya sa ranggo.
Napakataas din ng ranggo niya. Oh my God, naiinggit talaga ako sa kanya. Sino mang may pangalan sa All-Era Prodigy ranking na ito ay nakatakdang maging isang Supreme Paragon Ancestor o kahit umakyat sa immortalidad. All-Era Prodigy ranking. Nang malaman ni Severin ang pinagmulan ng monumentong batong ito, lubos siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong monumentong ito ay may ganito kaalagang kasaysayan. Tumangala si Severin sa mga pangalang nakaukit sa monumento. Ang unang pangalang nakakuha ng kanyang pansin ay si Leopold Savage, na sinundan ng mga talaang nagdedetalye sa kanyang talento at lakas noong panahong itinatatak ang kanyang pangalan. Si Leopold Savage, ang Supreme Paragon Immortal Body, ay nakarating sa level 8 Paragon sa edad na 31, tinalo ang tatlong kapantay sa iisang realm sa loob ng Starry Ancient Palace, nakakuha ng pwesto sa Prodigy ranking, at nakatanggap ng gantimpalang pag-unawa sa isang hibla ng Starry Sky Philosophy. Kasunod nito, ang pangalawang ranggo ay isang taong walang pangalan. Si Anonymous, God Panbone, ay tinalo ang siyam na kapantay sa iisang kaharian sa loob ng Starry Ancient Palace, sinupil ang isang Celestial Demon, naunawaan ang isang hibla ng pilosopiya ng Celestial Being, nakakuha ng pwesto sa Prodigy ranking, at nakatanggap ng gantimpalang isang hibla ng liwanag ng kalawakan. Mabilis na sinuri ni Severin ang mga pangalan at pagpapakilala ng nangungunang 10 ranggo, at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Hindi nakakapagtaka na lahat ng mga disipulo sa paligid niya ay sabik na makapasok sa All-Era Prodigy ranking. Lumabas na ang sino mang may pangalan sa monumentong bato ay walang alinlang ang makakatanggap ng mga gantimpala sa loob ng Starry Ancient Palace. Iba-iba ang mga gantimpala, mula sa pinakamataas na antas ng banal na kasulatan ng pilosopiya at liwanag ng kalawakan hanggang sa mas karaniwang mga gantimpala tulad ng kapangyarihan ng kalawakan. Walang pagbubukod, sino mang may pangalan sa ranggo ay tiyak na tataas, kung saan ang pinakamababa ay isang powerhouse sa antas ng Supreme Paragon. Sabik na subukan ito ni Severin, upang makita kung ang kanyang talento ay makakakuha ng pwesto sa ranggo at kung anong uri ng mga gantimpala ang maaari niyang makuha. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw, isang bagong pangalan ang biglang lumitaw sa monumento sa harap niya. Si Drake Wormthorn, 9-clawed Golden Dragon Bloodline, inapo ng isang Celestial Monsteroid, 30 taong gulang pa lamang, level 7 Paragon, nasa ika-72 sa pwesto sa Prodigy ranking, ginantimpalaan ng isang hibla ng liwanag ng kalawakan. Agad na sumiklab ang ingay mula sa mga manunood nang makita nilang ginantimpalaan si Drake ng liwanag ng kalawakan. Wow! Ito ang liwanag ng kalawakan na pinag-uusapan natin. Kung pinoproseso, katumbas ito ng pagkakaroon ng koneksyon sa mga bituin sa nakapalibot na langit. Parang may banal na tulong, gusto man ng isang cultivator na higupin ang kapangyarihan ng kalawakan o linangin ang mga banal na pamamaraan na may kaugnayan sa bituin sa hinaharap. Hindi ko inaasahan na makapasok si Drake sa ranking ng ganito kabilis, at higit pa rito, nasa 72 siya sa ranking. Oo, total, ang All-Era Prodigy ranking ay isang ranggo ng lahat ng mga kababalaghan na nakapasok sa Starry Sky Battle Space simula pa noong unang panahon. Hindi ko inaasahan na mapapabilang si Drake sa top 100. Sa gitna ng mga bulalas, isa pang dosenang linya ng mga karakter ang dahan-daang lumitaw. Nakita ni Severin ang mga pangalan ni Venzel, Algernon, Raven, at iba pa. Si Venzel Burke, may-ari ng Celestial Being Bloodline, 32 taong gulang lamang, level 7 Paragon, nasa ika-201 sa pwesto sa Prodigy ranking, ginantimpalaan ng isang kumpol ng kapangyarihan ng kalawakan. Si Tristan Farley, isang Chaotic Overlord Constitution, 30 taong gulang lamang, level 7 Paragon, nasa ika-170 sa pwesto sa Prodigy ranking, ginantimpalaan ng si Gresham Fleming, 7 Gapheart, 32 taong gulang lamang, nasa mid-stage level 7 Paragon, nasa ika-82 sa pwesto sa Prodigy ranking, ginantimpalaan ng Raven Castron. Ang pinakamataas ang ranggo ay sina Raven at Dunety, na nakapasok sa top 20, na ikinagulat ni Severin. Kung isa sa alang-alang ang talento nina Dunety at Raven, ang ranggong ito ay tila hindi inaasahang mababa.
Isang taong may innate 9 solar bone, na may hahambing sa isang top-grade divine constitution, at isa pa na may top-rank ang immortal moon divine constitution sa ilalim ng celestial being bloodline. Ngunit, nasa top 20 lang sila. Paano hindi magugulat si Severin? Iniisip ko kung anong ranggo ang makukuha ko. Bulong ni Severin sa sarili. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang espiritual na enerhiya patungo sa monumento. Sa sumunod na sandali, unti-unting lumitaw ang kanyang pangalan sa All-Era Prodigy Ranking. Bago pa ito maingat na masuri ni Severin, isang gulat na hingal ang umalangaw-ngaw sa paligid niya. Paano ito nangyari? Imposibleng maging ganito kataas ang ranggo ng pangalan ni Severin. Sa gitna ng mga gulat na bulalas, nakita ni Severin ang sarili niyang pangalan na mabilis na lumilitaw sa monumento na itim na bato. Severin Foylet, Chaotic Constitution, Magulong Espada, 30 taong gulang, kumpletong antas ng Level 4 Paragon, nireranggo sa ika-10 sa Prodigy Ranking, ginantimpalaan ng isang hibla ng Galaxy Philosophy. Habang nakaukit ang mga karakter na ito sa All-Era Prodigy Ranking, agad na naramdaman ni Severin ang isang lumalakas na puwersa na nagmumula sa monumento ng itim na bato. Kasunod nito, isang nakasisilaw na kumpol ng liwanag ng mga bituin ang lumipad mula rito, at mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang siyasatin, at natuklasan niya na ang Sky High Point sa loob ng kanyang banal na dagat ay naglalabas ng banal na kinang. Hindi mabilang na mga kapangyarihang parang bituin ang isinilang mula sa malawak na kalawakan ng mabituing kalangitan. Lalo nakapansin-pansin ang phantom na bituing Merrick na nabuo ng stellar punch na kanyang nilinang. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang tumigas ito. Isang napakalaki at lumalakas na puwersa ang sumugod sa kanyang puso, na nagpaparamdam sa kanya ng puno ng enerhiya. Ito ba ang kapangyarihan ng pilosopiya? Binawi ni Severin ang kanyang banal na pandama. Ang kanyang mukha ay napuno ng labis na kagalakan. Ang pilosopiya ay kumakatawan sa pagpapakita ng mga pangunahing tuntunin ng sansinukob. Maaaring makuha ng isang tao ang walang kapantay na mga banal na pamamaraan mula rito kung mauunawaan niya ito. Sa katunayan, kahit na ang isang kataas-taasang huwaran ay lumampas sa 81 heavenly tribulations at umakyat sa immortalidad, kakailanganin pa rin nila ang malalim na pag-unawa sa pilosopiya. Kaya, nang makita ni Severin ang gantimpala mula sa All-Era Prodigy Ranking, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kagalakan. Habang si Severin ay nagsasaya sa kanyang pananabik, hindi mabilang na mga cultivator ang nagkagulo nang makita nila ang pangalan na nasa ika-10 sa All-Era Prodigy Ranking. Ano ba to? Pang-10 pwesto. Kahit sina Raven at Dunati, na parehong may talento sa kani-kanilang karapatan, ay halos hindi nakapasok sa top 30. Sino ang mag-aakala na si Severin ay makakakuha ng pwesto sa top 10? Siguro may mali. Kahit ang mga kababalaghan tulad ni Drake, na nagtataglay ng kapangyarihan ng 9 Clawed Golden Dragon Bloodline Divine Technique, ay nasa ranggong mahigit 70 lamang. Bakit si Severin, na isang level 4 Paragon lamang, ay napasama sa top 10? Ito ang All-Era Prodigy Ranking na pinag-uusapan natin. Simula pa noong sinaunang panahon kung kailan isinilang ang Starry Sky Battle Space, hindi mabilang na mga kababalaghan ang nag-iwan ng kanilang mga pangalan sa ranggong ito. Ang pagiging nasa nangungunang 100 ay sapat na upang patunayan na ang isang tao ay walang alinlang ang magiging isang natatanging figure sa mga Supreme Paragon, at maging ang pag-akyat sa immortalidad ay posible. Ano? Chaotic Constitution, Chaotic Sword Wheel. Nako, ang talento ni Severin ay talagang pambihira. Chaotic Constitution. Hindi ba't sinasabing ang konstitusyon na iyan ay tinatawag na semi-celestial kapag ganap na nalinang? Sa sandaling iyon, lahat ng malapit sa Starry Ancient Palace, nang malaman ang tungkol sa Chaotic Constitution ni Severin, ay hindi na makaupo pa. Lalo na sina Wenzel at Drake, na dating nakipaglaban kay Severin at walang ibang hinaanggad kundi ang patayin siya, ay lalong natakot nang masaksihan ang talento ni Severin na kahanga-hanga. Kalokohan. Si Severin ang may maalamat na Chaotic Constitution. Namutla ng husto ang mukha ni Drake, at hindi kanais-nais ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isa pa,
Mayroon din siyang magulong sword wheel. Dalawang matataas na uri ng talento sa iisang katawan. Noon lang napagtanto ni Wenzel. Hindi nakakapagtaka na si Severin, sa murang edad at may level 4 Paragon pa lamang, ay nagawang talunin si Damian. Lumalabas na isa siyang sword cultivator. Bukod dito, ang Chaotic Constitution ay hindi talaga simple. Isa ito sa mga nangungunang talento sa 10 Divine Constitution, isang kwalipikasyon na may potensyal na umakyat sa immortalidad. Hindi kalabisan kung sasabihing sapat na iyon para mainggit ang hindi mabilang na mga Supreme Paragon Powerhouse. Nagdilim ang mukha ni Wenzel habang iniisip niya ang sarili. Masama ito. Lubos ko nang nasaktan si Severin ngayon. Mas makabubuting gumawa na lang tayo ng desisyon at patayin siya habang nasa mga unang yugto pa lang siya ng paglaki. Mas namangha ang iba pang mga kababalaghan kumpara kina Wenzel at Drake. Sa lugar ng angkan ng Menzi, nakanganga si Blake. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na pagkabigla, na parang nakakita ng multo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatigil, lumunok siya ng malalim, at tumingin kay Severin na may titig na puno ng matinding takot muli. Si Tristram din ay nakaranas ng matinding pagkabigla. Bilang young master ng North Sea isang barbarong angkan, mayroon siyang kaunting kaalaman at naunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang Chaotic Constitution. Isa ito sa 10 Great Divine Constitution. Ang pagkakaroon ng isa sa 10 Great Divine Constitution ay parang pagkakaroon ng shortcut sa pagiging isang celestial na nilalang. Sa madaling salita, nagbibigay ito ng natural na pagkakataon upang maging isang powerhouse. Ang mga ordinaryong may-ari ng banal na konstitusyon ay maaari nang maging makapangyarihang Supreme Paragons o kahit na mga pseudo-celestial na nilalang, kaya hindi kalabisan na sabihin na ang mga may-ari ng 10 Great Divine Constitution ay may potensyal na umakyat sa immortalidad. Kaya, paano hindi magugulat si Tristram? Sa mas malayong distansya, sa wakas ay nawala na ang paghamak sa mga mata ng mga taong tulad ni na Raven at Dunati at sinimulang ituring si Severin bilang isang kahangahangang nilalang na may kapantay na kalidad nang malaman nila ang tungkol sa kanyang mga talento. Kawili-wili. Chaotic Constitution, di ba? Bulong ni Gresham sa sarili. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay, at napalitan ng pagiging seryoso ang paghamak sa kanyang mga mata. Tila kalmado si Severin sa harap ng pagkamangha mula sa iba pang mga kababalaghan matapos mabunyag ang kanyang mga talento at mayukit ang kanyang pangalan sa monumentong bato. Dahil nabunyag ang kanyang talento, nagawa niyang pigilan ang ilang mga tao, at dahil kasama niya si Francis, hindi dapat magkaroon ng malalaking problema sa pagpasok sa Starry Ancient Palace. Taglay ang kaisipang iyon, walang pag-aalinlang ang naglakad si Severin patungo sa gate na hinabi ng kalawakan. Sa tabi niya, si Francis, na nakabawi na ng kahinahunan mula sa unang pagkabigla, ay nagsabi. Severin, kapag nakapasok ka na sa gate, kakailanganin mong manalo sa isang labanan laban sa bakas ng mga nakaraang kababalaghan para tunay na makapasok sa Starry Ancient Palace. Umaasa akong makita ka sa loob ng sinaunang bulwagan. Pagkatapos magsalita ni Francis, pumasok siya sa gate. Sa sandaling dumampi ang kanyang figure sa landas na hinabi ng kalawakan, nawala si Francis sa paningin ni Severin nang walang bakas. Nang masaksihan ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Severin. Naalala niya ang mga tagubilin ni Francis at humakbang sa landas ng may determinasyon. Pagpasok pa lang ni Severin sa gate, napansin niya ang biglaang pagbabago sa paligid. Kasunod nito, isang ilusyonaryong figure na binubuo ng liwanag ng mga bituin ang biglang lumitaw sa harap niya. Ang figurang ito ay naglabas ng isang umaalon na aura, at ang kanyang paglilinang ng isang kompletong antas ng level 6 Paragon ay parang isang malakas na pagtama, na parang isang napakalaking dragon na nakaluhod sa lupa. Habang pinagmamasdan ito, bumulong si Severin. Ito ba ang bakas ng mga nakaraang kababalaghan? Pagkatapos niyang magsalita, ang malabong figure, na hindi maaninag ang mukha, ay mabilis na sumugod patungo sa kanya. Isang nakakatakot na aura ang agad na kumalat sa buong espasyo. Nakita ni Severin ang daan sa ilalim niya, na hinabi ng hindi mabilang na mga galaksiya, na nabasag at nadurog sa isang iglap, na nagpapadala ng isang malakas na bug zone ng magulong enerhiya.
Hindi nag-aksaya ng salita ang papalapit na figure at mabilis na itinaas ang isang kamao, sinugod si Severin. Sa isang iglap, ang kamao ay nagliwanag na parang araw, at ang nakapapasong kapangyarihan ay tumagos sa malawak na kalawakan. Hinampas ng umiihip na hangin ang damit at buhok ni Severin. Malamig siyang ngumiti nang makita ang malabong figure na nakataas ang kamao nito. Biglang nanginig ang kanyang katawan, hinubog niya ang kanyang mga daliri at hinawakan ang bakanteng espasyo. Sa sumunod na sandali, isang marilag at kahanga-hangang gininto ang bakas ng kuko, nakahawig ng isang maliit na bundok, ang biglang namuo at lumitaw mula sa mabituing kalangitan. Madaling binasag ng napakalaking bakas ng kuko ang kawalan na parang dinudurog na halaya. Tila naramdaman ng figure ng kababalaghan imprint ang panganib at agad na itinaas ang kamao nito upang harangan, habang ang katawan nito ay agad na napuno ng walang katapusang enerhiyang heptagold. Isang tumataas na gininto ang haligi ng liwanag ang sumiklab mula sa imprinte ng kababalaghan, na nakaugnay sa mabituing kalangitan at bumubuo ng 10,000 malablade na sinag sa isang iglap. Ang bawat sinag ng blade ay napuno ng matalas na intensyong pumatay, na nagbibigay ng labis na pakiramdam ng pang-aapi. Para sa isang ordinaryong level 4 Paragon, maaaring natakot na sila at nakaramdam ng pagnanais na umatras. Gayunpaman, pinili ni Severin na harapin ang hamon ng harapan. Ang multo ng sinaunang bituin na konektado sa mabituing kalangitan na nabuo ng Sky High Point ay nagliwanag sa lahat ng 365 bituin sa kanyang katawan, at isang napakalaking liwanag ng bituin ang agad na pumuno sa kanyang banal na dagat, na nagdulot ng walang katapusang kapangyarihan ng kalawakan na sumulpat sa kanyang isipan. Isang dagandong ang lumabas mula sa bibig ni Severin habang itinataas niya ang kanyang kamay at malakas na hinampas pababa patungo sa napakaraming gininto ang sinag. Ang kapangyarihan ng kalawakan sa kanyang katawan ay pumailang lang sa kalangitan. Ang napakalaking kapangyarihan ng kalawakan ay naging isang nakakatakot na sinag ng espada, na sumire sa lahat ng mga sangkap sa daan. Sa isang iglap, ito ay hamati sa libu-libong gininto ang sinag. Pagkatapos ng isang marahas na shockwave, ang figure ng kababalaghan imprint ay sumabog na parang bula, naging hindi mabilang na espiritual na liwanag na nagkalat sa lahat ng direksyon. Kasunod ng pagbagsak ng kababalaghan imprint na ito, ang paligid ay sumailalim sa isang agarang pagbabago, at ang kalangitan ay nagbago ng malaki. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang mga punto ng liwanag sa linya ng paningin ni Severin. Tumingin siya sa paligid, at napagtanto na siya ay nasa isang walang laman na sinaunang templo. Para maging tumpak, siya ay nasa isang maliit na bulwagan sa loob ng sinaunang templo. Sa loob ng pasilyo sa gilid, nakita ni Severin ang mga tiles sa sahig na gawa sa tanso na maayos na nakaayos sa lupa. Ang mga dingding na nakapalibot sa kanya ay inukitan ng hindi mabilang na mga bituin, na bumubuo ng masalimuot na mga galaksiya na tila matingkad at parang totoong buhay. Ang pakiramdam na iyon ay parang pagtingin sa isang kristal, na nasasaksihan ang kalawakan sa kabila ng mga bituin. Habang nakatingin si Severin sa mga dingding at nakita ang mabituing kalawakan, bulalas niya. Hindi ba't ito ang Starry Sky Battle Space? Lumabas na ang napakaraming bituin sa loob ng Starry Sky Battle Space ay mga mural lamang sa mga dingding ng sinaunang templo. Doon lamang napagtanto ni Severin ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng isang celestial na nilalang. Ang hindi mabilang na mga bituin at mga galaksiya sa Starry Sky Battle Space ay isa lamang mural sa dingding ng templo. Paanong hindi mamangha? Huminga ng malalim, pinigilan ni Severin ang kanyang pagkabigla at sinimulang galugarin ang paligid. Ang unang bagay na nakakuha ng kanyang pansin ay ang mural sa gitnang posisyon, na naglalarawan ng dalawang figure na nakikibahagi sa isang mabangis na labanan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puti, na naglalabas ng isang malakas na immortal na aura, na nagbibigay ng isang ethereal at pinong anyo. Bagamat hindi makilala ni Severin ang mga katangian ng tao, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan mula sa aura sa mural. Inisip niya na ang individual na ito ay dapat na isang celestial na nilalang mula pa noong sinaunang panahon. Sa kabilang banda, mayroong isang lalaking nababalot ng siksik na enerhiya ng demonyo.
Ang tao ay inilalarawan sa mural na naglalabas ng isang mabangis at nakakatakot na hangin, nakahawig ng isang walang kapantay na demonyong Panginoon na lumalabas mula sa isang dagat ng dugo at mga bundok ng mga bangkay. Habang patuloy na pinag-aaralan ni Severin ang mural, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kaya ganoon ang nangyari. Ayon sa impormasyong nakalarawan sa dingding, ang pangitain ni Severin ay tila lumalampas sa panahon. Nakikita niya ang sinaunang laban ng Celestial na naganap noong sinaunang panahon na parang nangyayari ito mismo sa harap niya. Isang nilalang na Celestial ang bumaba mula sa kaharian ng Celestial upang labanan ang mga demonyong nasa labas ng planar. Sa kabila ng matagumpay na pagkatalo sa mga demonyo, ang nilalang na Celestial ay pagod at duguan din sa pakikibaka sa kosmikong paraan. Bago bumalik sa kaharian ng Celestial, naramdaman ng nilalang na Celestial na ang Blue Realm ay nagdurusa mula sa katiwalian ng demonyo. Dahil dito, ang nilalang na Celestial ay lumikha ng isang nakatagong espasyo sa kawalan, na humantong sa pagbuo ng Starry Sky Battle Space. Kaya, ang Blue Realm ay nagbago mula 12 patungo sa 13 estado. Matapos suriin ang mural at mangalap ng mahahalagang impormasyon, tumayo si Severin at lumabas. Pumasok siya sa panlabas na kawalan at mabilis na ginalugad ang iba pang mga bahagi ng palasyo. Parang lahat ay napunta sa iba't ibang lugar. Sabi ni Severin habang nakatingin sa hindi mabilang na sinaunang palasyo na nakakalat sa kawalan. Maya-maya, naramdaman ni Severin ang natitirang bakas ng isang labanan. Maingat na kinilala ang direksyon ng labanan, itinaas niya ang kanyang mga kilay at nag-isip. Ang aura na ito ay parang kay Blake. Nang maramdaman ang sitwasyon, mabilis na inilabas ni Severin ang kanyang banal na pandama. Di nagtagal, nasaksihan niya si Blake na nakikipaglaban sa isang mabangis na labanan sa hindi kalayuan. Sa gitna ng sinaunang palasyo kung saan naganap ang tunggalian, mayroong isang kahangahangang piraso ng metal na nagliliyab ng apoy. Ang mga shockwave ng patuloy na labanan ay sapat na malakas upang lipulin ang kawalan at tumagos sa hindi mabilang na mga elemento. Ngunit sa tuwing ang mga shockwave na ito ay malapit ng dumampi sa metal, ang mga ito ay tuluyang nilamon at pinatay ng mga apoy. Kasunod nito, isang aura ng banal na ginto ang sumabog mula sa metal, na kumalat sa buong sinaunang palasyo. Nakanganga si Severin at ang kanyang mga mata ay napuno ng malaking kagalakan nang makita niya iyon. Hindi ba't iyon ay ang Flamegold? Ang Flamegold ay nasa ikalima sa 10 banal na ginto. Ang pagiging natatangi nito ay nakasalalay sa matinding banal na apoy na nagliliyab sa ginto, na ginagawa itong isang walang kapantay na kayamanan para sa pagpapanday ng mga dekalidad na uri ng apoy na banal na armas. Ang kahalagahan nito ay hindi gaanong nakahihigit sa Lumigold. May mga bulong-bulungan na ang proteksyon na banal na armas ng Grundy Uno Sacred Land ay ginawa mula sa isang piraso ng Flamegold. Sa sandaling nakilala ni Severin ang Flamegold, mabilis siyang lumipad patungo sa sinaunang palasyo. Ang 10 banal na ginto ay mga kayamanan na hinahangad kahit ng mga Supreme Paragon. Ang bawat piraso ng banal na ginto ay maaaring pandayin upang maging isang proteksyon na banal na armas. Kung makakalap ng lahat ng 10 banal na ginto, maaaring posible na lumikha ng maalamat na celestial na armas. Si Severin ay mayroon ng ilang Lumigold, at sa pagdaragdag ng mas maraming banal na ginto, maaari niyang pandayin ang maalamat na celestial na armas. Kahit na hindi niya mapanday ang celestial na armas, alam ni Severin na maaari pa rin niyang pinuhin ang isang mas malakas na proteksyon na banal na armas. Ang proteksyon na banal na armas ay may 5 makalangit na kapigatian, at ang bawat kapigatian ay nangangailangan ng 10,000 taon ng pangangalaga. Isang top-grade na 5 Tribulation Protective Divine Weapon sa Blue Realm ang madaling makapagpalubog ng mga kontinente at makapagpapabagsak ng malalaking bituin sa isang atake lang. Dahil dyan, dinilaan ni Severin ang kanyang mga labi at mabilis na tumungo sa direksyon kung saan nakikipaglaban si Blake. Sa loob ng sinaunang palasyo, si Blake, hawak ang kanyang espiritual na kayamanan, ay tumitig ng may balak na pumatay sa kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay isang matipunong figure, na may mukha na may tato na isang uri ng totemic emblem. Naglalabas siya ng aura na hindi mas mahina kaysa sa isang level 6 Paragon, na pinipilit si Blake hanggang sa puntong nahihirapan siyang huminga. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sabi ni Blake.
Claudius Farley, umalis ka na ngayon din. Hindi ka karapat-dapat na angkinan ang Flamegold na ito.